lahat, yung mga importanteng bagay. Kasi ang cellphone nandyan lang yan, ang internet nandyan lang yan, kakapag-antayan sa'yo. Pero, yung respeto ninyo sa magulang ninyo at sa ibang tao, hindi yun nakakapag-antay. It reflects your personality. Digital well-being. Practice healthy screen habits. Balance online and offline life and recognize signs of tech addiction. Gaya na rin ang sinabi ko kanina. Anak, sa isang araw, hindi na masama na meron lang tayong ilang oras. Kasi, huwag natin ubusin ang oras natin sa paggamit ng modernong teknolohiya o ng internet. Malaking bagay ang paggamit ng internet kasi napapadali nito ang ating mga pag-aaral sa ngayon. Madali tayong maka-access. Pero, gamitin natin sa tama. Gamitin natin yung gaya sabi, balance online and offline life and recognize addiction. So, gamitin natin sila sa tama. Huwag natin silang gamitin dahil lamang na magpapalipas oras. Marami tayong pwedeng bagay na gawin na hindi gumagamit ng internet or ng modern technology. Yun ang huwag natin kakalimutan even though tayo ay digital citizen at new normal na tayo. So, dapat huwag natin kalimutan kung saan tayo nagsimula. Andyan lang yung modern technology, andyan lang ang internet, kasama natin yung araw-araw. Pero dapat alam natin yung limits. At kapag medyo na-addict na tayo sa isang bagay, lalo na sa pag-ML, bawas-bawasan. Kasi kayo din yung maapektuhan. Kayo din yung mag-suffer at the end of the day. Digital rights and responsibilities. So you have the right to privacy, safety, and expression online. You are responsible for respecting others' rights and following laws. So like copyright, bullying laws, etc. So dito, kaya tayo meron tinatawag na data privacy. Kasi kailangan natin, gaya ng sabi kanina, kailangan natin pangalagaan yung ating mga personal na informasyon. And then, like for example, ako na lang, may binuli ako, sobrang nasaktan. So, nareklamo ako. So, nakakasuhan pa ako. Kasi kahit pa online ngayon, pwede na tayo nireklamo. Kaya nga meron tayong tinatawag na cyberbullying. So, once na natin yun, hindi natin masunod yun or makagawa tayo ng mali online na ikinasira ng isang tao, pwede tayong kasuhan. Meron ng batas dyan. Aware naman lahat ng kabataan, maliban lang sa mga medyo bata-bata pa. So, since yung mga 13 to 19 years old, aware tayo dyan na ang cyberbullying, it's a crime now. Hindi porket sinabing bullying na pag pinagalitan ka ni kapitan, ni nanay mo, ng kapitbahay mo, okay na. No. There is a sanction, there is a penalty. Kasi meron ng batas. Kaya dapat, kapag tayo ay isang digital citizen, dapat aware tayo sa mga rights natin at sa ating mga responsibilities. Kasi nga, sa hindi tamang paggamit ng internet, ng modern technology, minsan nakakagawa na tayo ng hindi maganda. Ano daw yung positibo at negatibong nakaka-apekto sa digital world? So lahat ng ginagawa natin, mapa-personal, mapa-online, merong negative and positive impact. So sa positive impact, it access to global information and education tools, online courses, tutorials, and digital skills development, communication and connection, so staying in touch with friends and families, creating supportive communities. Which is yun yung mga mabubuting nagagawa sa atin ng internet. Unang-una sa ating mga kabataan sa pag-aaral.
pag-aaral. Malaking bagay or malaking tulong ng internet sa atin. Madali tayong maka-access ng mga informations, madali nating malaman yung isang bagay. Pero, gaya nga ng sabi kanina, dapat credible yung pinagkukunan natin ng mga information. So, gaya namin, malaki ang tulong sa amin yan kasi kami online students. Malaki ang tulong sa amin ng online. At pangatlo, yun yung communication. So, marami sa atin minsan na malayo ang kapamilya. So, malaking bagay dito na kahit malayo sila sa atin ay nakaka-communicate tayo, nakikita natin sila kahit malayo sila. Unlike before, na tamang usap lang, hindi natin nakikita kung anong ginagawa. Ngayon, nakikita natin kahit malayo sila. So, parang kahit malayo sila, nararamdaman pa rin natin na nandyan lang sila sa tabi natin. So, dun din sa positive impact in creativity and opportunities, self-expression and identity. So, sa creativity daw, mga platforms for art, music, writing, gaming, and coding, opportunities for entrepreneurship and all that. So, marami tayong pwedeng magawa through online. Pwede natin itong pagkakitaan. Marami. So, ngayon kasi pwede na tayo mga mag-work from home, yung mga mag-working student, work from home, pwede na. Unlike before, na talagang kung mag-aaral ka, iba ang mga pagtatrabaho mo, yung malapit din lang doon, accessible sa iyo. Pero ngayon, pwede kang nag-aaral at nagtatrabaho through online. So you will, even though you're studying, you can also earn using online. Self-expression and identity, a safe space to explore interests, cultures, and identities. Share your voice, contribute sa society. So yun daw minsan yun daw ating mga pag-share post, gamitin natin, may magandang na yung idulot. Nakakatulong tayo sa iba, yung mga tamang insights natin, yung mga magagandang share post natin, nai-enlight yung iba na ay dapat pala ginagaya ko yung ganito kasi tama. Kapag katama yung pinost. Pero kapag gamali yung post, okay na gaya. Kasi hindi lahat naman ng mga nagsishare ng iba ay tama nga. Pero, isa rin pa rin siya sa positive impact. Kasi meron mga nagpo-post na napakaganda ng kanilang mga insights, which is na-idolize natin sila. Na, ay gusto ko rin maging ganito, pwede pala akong maging ganito. May mga positive effect naman ang ating mga share post. Depende rin naman sa isi-share at ipopost natin. So, doon naman tayo sa negative. Kung marami ang positive, mas marami ang negative. So, cyberbullying and harassment, misinformation and manipulation. So, cyberbullying, harmful comments, threats, and social exclusion, emotional consequences, anxiety, depression, and low self-esteem. So, sa cyberbullying daw, ito madalas mangyari sa social media accounts. Kapag nagko-comment tayo ng hindi dapat, kapag nagpapambanta tayo, so, yung mga ganong bagay is hindi magandang ginagawa through online. So, doon nagkakaroon, yung mga nakakaranas ng ganon is nagkakaroon sila minsan ng anxiety, nagkakaroon ng depression, at bumababa ang tingin nila sa sarili nila. Bakit? Dahil sa maling komento, dahil sa maling impormasyon na ipinost ng ibang tao tungkol sa kanila na dapat hindi natin ginagawa. Kasi nakakasakit tayo ng ibang tao. So, misinformation and manipulation. Nagbibigay tayo ng mga fake news, deepfakes, and edited image, trick user, misleading advice, like para sa health, relationship, money, etc. So, sa misinformation, uso ang AI.
na hindi nagagamit sa tama. So, madaling ma-edit ang picture ng isang tao. Which is hindi natin dapat ginagawa. Kasi nga, malaki ang epekto nun sa taong paggagawa natin. Kaya dapat lagi tayong aware sa mga kinikilos natin through online. Dahil hindi natin alam, kagaya ng paulit-ulit yung sinasabi, hindi natin alam kung ano ang nagiging epekto nito dun sa taong yun. Also, privacy risk. Data theft, oversharing, identity fraud, permanent digital footprints affecting future job or school opportunities. So, dito, sa online, kapag hindi natin alam ang ating mga privacy settings, pag hindi natin inaayos yun, nasa risk tayo. Bakit? Kasi pwedeng mahak ang ating mga informations, pwedeng magamit sa panloloko, na kung saan, kanina yung nakaka-apekto, sa inyo din. Kaya kung meron man na gumagawa ng ganon para lang makaharm ng isang tao, lalo na kapag kagalit na madalas ginagawa ng iba, hindi ko nilalahat, pero wag nang banggitin. Gagawa ng account, kahit hindi naman yun yung tao. So, kanino magpo-fall yun? Dun sa tao. Kasi nagpo-post tayo ng mga hindi tama tungkol dun sa tao. Kasi once na mag-post tayo through online, nandiyan na yan eh. Kahit pa sabihin kong saglit mo pa lang na i-post, minutes pa lang, marami nang nakakakita niyan. Madaling mag-spread ng information online. Hindi porket kala mo na erase mo na, tanggal na agad. Hindi. Meron pa rin history yan. Kaya dapat lagi tayong aware sa mga sinishare natin. Digital addiction, compulsive gaming, scrolling or checking notifications, sleep problems, poor academic performance, and isolation. So sa sobrang paggamit natin ng ating mga internet connections, ng ating mga modern technology, marami tayong bagay na nakakalimutan. Sa mga kababaihan, ano ang kadalasan? Social media. Sa mga kalalakihan, gaming. Ano ang unang-unang napapabayaan ng mga kabataan? Kaya dapat lagi tayong screen time. Limit lang. Bigyan pa rin natin ng panahon yung mga bagay na mas may kabuluhan. Malaking bagay ang internet, ang modern technology. Pero lagi pa rin muna natin isipin kung ano ba talaga yung mas makakabuti sa atin. Exposure to harmful content. So, dito daw nagkakaroon ng mga violent, self-harm, content, unrealistic beauty standard, unhealthy trends. Ganun pa rin. Kapag tayo nagpo-post ng mga accounts, yung mga nagdi-dick pics tayo, nagkakaroon ng violence. Bakit? Nagkakaroon ito ng apekto dun sa taong pinagawa natin. Or minsan kahit sa inyo. Kapag, minsan kahit na pag nakagawa tayo ng mali sa isang tao, pag nakonsensya tayo, sino rin yung maapektuhan? Di ba kayo rin? Kaya dapat, bago natin gawin ang isang bagay, isipin muna million times kung tama ba o mali yung ating gagawin at isi-share para walang maapektuhan ibang tao at hindi rin masira yung inyong kredibilidad bilang isang tao. So, that's the end of the slide. So, bago yan, may tanong! Meron daw po gusto mag-share sa aking mga kasama. Any other information from the group about digital awareness? Si Ate Cristel daw, may share. Hi! Parang gutom na kayo. Kaaminin. Ako pala nga ay si Cristel.
Cristel, Ate Cristel. Hello. Ito ay share ko lamang. Kasi ako ay may kakilala. Ngayon, ito ay for awareness lang ninyo sa mga kababaihan at kalalakihan. May kakilala ako na babae siya. Sa social media, isang app doon, may nakilala siya na lalaki. Ngayon, nag-usap-usap sila. Dumating sila sa point na total ay hindi naman na tayo nagsisend na sila na itong si girl ng lalaki na mag-send ng mga private parts. Parang akala ng babae ay totoo yung lalaki kasi parang serious siya, totoo. Pero hindi pa niya nakikita, ha? Ngayon, pag dinag-send sila ng mga pictures, ngayon, pag send niya ng mga pictures, sinave nitong nakausap niya. Ngayon, binakmail na siya na ipapakalat niya si pictures dahil, pag hindi siya binigyan ng 5,000, ganyan, ng pera, ipapakalat niya sa mga friends yung babae na siya ay may sinend na nudes. So, yun ay for awareness ko lang sa inyo bilang kayo ay mga dalaga at binata na pag kayo ay may nakilala or may nag-chat sa inyo na hindi naman ninyo ganun kakilala kahit pabaga siya ay matagal na kayong nag-ausap pero hindi nyo pa rin naman siya nakikita, huwag kayong magbibigay ng information na personal information ninyo at saka yung mga ganung bagay, yung mga magpipicture kayo ng mga ganun kasi kayo rin yung mapapasama, lalo na kung scam nga siya. Kasi yun ay baka mag-lead sa, syempre, kunwari kumalat ganun na nangyari, baka mag-lead sa depression kayo kasi isipin nyo yun paano nakita nila na ganito, pinakalat nila yung aking picture, ganyan. Tapos, dumating kayo sa point na kayo ay suicide. Kaya yung mga kabataan kasi ngayon ay mahihina ang loob. Kaya gano'n. Yun ay for awareness ko lang sa inyo na huwag kayong magawa ng gano'n kung hindi naman ninyo lubos na kakilala yung tao or kakilala lang ninyo. Thank you! Thank you very much, Miss Anne, for that informative and inspiring discussion. I hope everyone learned valuable ways to practice digital responsibility. So bago po tayo mag-move sa next activity, magkakaroon po muna tayong caption related on active and digital citizenship. So kayo po ay may mga hawak na maliliit na papel na may nakalagay pong caption. Participants will explain what's caption on the keychain. Okay po. Since tayo ay narinig natin kung ano ba yung ating mga digital awareness, digital citizen. Ngayon naman, na kanino ang kabataang digital smart para sa ligtas at patas na komunidad? Ay, yes! Ikaw ang pumiling niyan? Oo, nabulot ko po. Ano po ang iyong, based sa ating naging discussion, ano yung masasabi mo sa kabataang digital, smart, para sa ligtas at patas na komunidad? So, since nabulot ko po nga yung kabataan digital smart para sa ligtas at patas na komunidad. So, parang nais lang pong iparating nitong tema ngayon na
binibigyan din ito yung mahalagang papel natin mga kabataan sa paggamit ng teknolohiya, kung paano natin ito magagamit sa wasto at tama. Kasi sa panahon ngayon, halos lahat po tayo, aminin natin, bababata, matanda, ay nasa digital world na. Social media, online learnings, games, alam naman po natin nandiyan na. Sa pakikipag-communication, yan, nagagamit na po natin yan. So, parang lahat tayo ay sakop na dito. Kaya mahalagang maging smart tayo sa paggamit ng technology. Kundi, hindi lang din sa paggamit ng technology, kundi sa pag-isip bago mag-post online. So, pag sinabi natin kasi digital smart, iniiwasan ito na iniiwasan ito yung mga tulad na nabanggit kanina, cyberbullying, scam, fake news, and saka yung mga mapanganib na gawain online. Gusto rin iparating ng digital smart ang paggalang at yung pagrespeto na nabanggit din kanina. Kahit hindi natin kilala yung kausap natin online, kailangan marunong pa rin tayong rumespeto. Ngunit, yun yan, kinakailangan din natin maging aware kung sino itong mga kausap natin online. Tapos, yung digital smart, so it's kabataan digital smart para sa ligtas at para sa komunidad, ang paalalalaan nito na maging matalino tayo sa nakikita natin online. Kasi kapag meron tayong sapat na kaalaman, magkakaroon na tayo ng ligtas, patas at makabuluhan at makaambag na kabutihan sa ating komunidad. Thank you po. Yan. Thank you, SK. Napakaganda ng paliwanag na talaga namang hindi lawak na kinig. Nag-research si SK. Para po tayong lahat ay aware. So, yun po asa, huwag lamang pong apakinggan. Asa isip at asa puso yung ating mga naririnig. Lalo na kung tama naman. Pangalawa, engage sa bayan, responsible online. Na kanino po? Sunod muna tayo dun sa pangatlo. Pantay na oportunidad para sa lahat, online at offline. Pantay na oportunidad para sa lahat, online man at offline. It means na lahat po ng kasarian ay may pantay po na oportunidad na matutik po sa isang society po. Tsaka, ang example po nito is yung pantay na access po sa edukasyon, sa trabaho po. From the group, may adagdag ba kayo sa sinabi ng ating participants? Iatagdag ko lang po. Tama na sinabi niya, magiging lang ng halimbawa. Tulad sa aming mga naririto ngayon, kami po ay nabigyan ng oportunidad na makapag-aral online. Dito po sa aming pinasukan na scholar, wala po siyang inapili sa estado sa buhay, kasarian, kahit saan yun sa ibang bansa, meron din kami kasama. Tapos, sa edad po, ilang po, salamat. Next, maging matalino, maging makatao sa digital na mundo.
maging matalino, maging makatao sa digital na mundo. In my opinion po, dapat po tayo maging mapanulit po sa mga nakakausap natin sa social media o sa pag-post po. Yung hindi po sana makaka-apekto po sa ibang tao at saka po sa komunidad po natin. Dapat binibigyan din po natin pansin ang pag-aaral, hindi po puro yung cellphone po ang ginagawa natin. Dapat isipin din po natin kung magiging positibo o negatibo po ba ang epekto nito sa atin. Kaya po napakahalaga ng pagiging matalino po sa paggamit ng social media. Yan. Ang galing naman magpaliwanag. Ilang taon na daw yan? Ay, wow. Aware na aware. Digital citizen. Sana huwag magbago, ha? Basta unahin pa rin yung pag-aaral. Next, ang konektadong kabataan ang susi sa makatarungang lipunan. Sino pong may hawak? Okay, next po. Digital Smart Youth Empowered Community. Digital Smart Youth Empowered Community. Maging matalino at responsable po tayo sa paggamit ng digital media upang makatulong po ito sa pagiging maayos ng ating community. Maging mapanuri at maayos din po tayo sa mga gagawin natin. For example po, kapag magpo-post po tayo, tiyakin po natin na hindi po ito makaka-apekto sa mga tao o sa ating community. Kasi mostly po ngayon, maraming biktima ng cyberbullying, gender inequality. Maraming nakakaranas ng depression or anxiety. Kaya po, habang mas maaga pa, natutunan natin kung paano natin maayos ang pagiging responsable at paggamit ng digital media. Okay, thank you po. Next, responsableng pag-click para sa mas responsableng lipunan. So, ang parating po sa atin, ang responsableng pag-click po ay ito po yung maingat at matalinong paggamit ng internet at social media na kung saan kabilang ito dapat pag-isipan po natin mabuti kung ano po yung mga ipopost natin tulad po ng mga pictures, yung mga share natin sa Facebook na kung saan ito pinagdudulot sa atin ng harm minsan kasi may mga negative at positive na nabibigay po sa atin. So, yan na po. Thank you po. Sabi nga po, I think before you click. Ano magaling naman talaga? Kabataan at agot ay manang-mana sa essay. Okay, next po. Ang digital citizen dapat may puso at respeto. Ang digital citizen dapat may puso at respeto. Ibig sabihin po ito na kahit online po tayo, dala pa rin po natin yung pagiging tao po. Hindi porket na nasa social media po tayo ay kailangan, pwede na po tayo mag-bastos at magpakalat po na kasi mga po. So, ang tunay na digital citizen po ay marunong mag-isip bago po mag-post. Ika nga po ay think before you click. So, marunong din po tayo mag-respeto sa opinion ng iba at tigil po sa lahat ay gumagamit po ng internet para sa kabutihan, hindi po para sa makasira. So, baka po may nagugutom na dyan. Marami po tayong pagkain sa likod. Huwag po kayong mahihiya. Next po, be engaged, be informed, be equal. Ano?
Be engaged. Participate actively in your community conversation or classes that matter. Seek out accurate, diverse information to inform decision and understand the world around you. Be equal. Advocate for fairness with other with respect, regardless and different effort towards society where everyone is safe. Thank you po. Next, wag lang online maging responsable rin. Wag lang online maging responsable rin. Sino pong may hawak? Boys, baka nasa inyo, wag lang online maging responsable rin. Sige, next po tayo. Gamitin ang internet para sa kabutihan at katarungan. Gamitin ang internet para sa kabutihan at katarungan. Next, makilahok, makinig, umaksyon. Makilahok, makinig. Konektado ang boses, konektado ang layunin, konektado ang kabataan. Nakanino po? Wala po may hawak ng star, nung caption. Ngayon, may papaliwanag sa atin si Ate Angie para malinawan tayo kung ano ba ibig sabihin nun. So, hello! Nasaan yung meron talaga yun, ayaw nyo lang ipakita. So, yung caption na konektado ang boses, konektado ang layunin, konektado ang kabataan. So, yung caption na yun, so, konektado ang boses, so, voices are connected. So, especially sa mga kabataan, sa katulad ninyo, so, sa online, pag may isang nag-post, kunwari si Abby, so, nag-post si Abby about sa, kunwari, may issue siya sa SK. So, may gusto siyang iparating sa SK. May problema na kailangan ng ganito, ganyan. So, pag nag-post si Abby, so, voices are connected. So, pag nag-post siya, yung kaibigan niya, yung katabi niya, nakita yon. So, tama naman yung kay Abby na gustong iparating. So, isi-share na yon. So, isi-share niya. So, hanggang sa yung ibang kabataan, nakita din, isi-share din nila. So, yung boses ng isa, kumalat sa lahat. So, yung mahinang boses ng isa, pag dumami, mas magiging malakas, mas maririnig ng mas nakakataas. So, matutugunan kung ano yung gusto niyang mas solusyonan na problema. So, yun po. Anong kasunod? Konektado ang layunin. So, purpose is connected. So, kung meron tayong voices are connected, so yung purpose mo, kung bakit ka nag-post, ay connected din sa iba. So, magkakakonect na sila. Yung voice, yung purpose, and especially kayong mga youth. So, yung kasing mga kabataan ngayon, kayo yung laging naka-online. So, yung matatanda, kasi mga adult, parang pag free time na lang sila. So, pag gabi. So, pag nagapahinga, nila ang
nag-scroll sa Facebook or sa Google, ano. So, pero kayong mga kabataan, walang pinipiling oras. Ano? Tama ba ga? Pagising pala ang sa umaga, nasa na yung cellphone ko. So, open na ng Instagram, ng Facebook. So, yun. So, voices are connected, purpose is connected, so youth is connected. So, overall, pag may problema yung isa, pag nag-connect kayong lahat, masusolusyonan through sa online. So, dapat lang, sabi nga, dapat may limit. Baka naman yung i-post ninyo is hindi naman good yung purpose, baka naman negative. So, dapat dun lang lagi tayo sa positive. So, yun lang. Thank you. Kaya dyan mapili si Ate Angelia ng Batang Lalaki ang Regaluhan. Okay, next po. Mag-ingat, maging tapat, maging patas sa digital world. Sino po ang may hawak? Mag-ingat, maging tapat, maging patas sa digital world. Meron po may hawak nun. So, yun daw. Dapat tayo ay laging mag-ingat, tapat at patas sa digital world. Gaya ng kanina ko papaulit-ulit na sinabi, huwag tayong magawa ng kasasama ng iba para hindi rin gawin sa ating papalik. Next, digital smart choice creates safe online space. Na kanino po? Naman. Akin na daw rin natin kung hindi akin nilang alam nito. Kung nakinig. So, digital smart choices create safe online space. So, paano daw maging digital smart? Paano ka raw pipili kung safe pa ba yung ginagawa mo sa online world? Ano ginagawa mo sa online? Ano ginagawa sa online? GC. Nagatingin sa GC. Ano ginagawa sa GC? Ano yung halimbawa nagawa mo sa GC? Natingin ko ng mga gawain sa school. Uwe! Di na! So yun, siya yung nahihiyang magsabi, pero yung kanyang ginagawa sa online is makabuluhang bagay lamang daw. Talaga? Sige. So may sabihin sa iyo si Ate Nobi, may paliwanag sa iyo si Ma'am Nobi kung ano nga ba yan. Hello sa ating lahat. Ako po tawagin niyo na lang akong Ate Nobi na lang. Isa rin akong estudyante ng Grace Mission College. At nag-take ako ng DSF major in mathematics. Okay. So, dun sa nagulat ni Tutoy, digital smart choices create safe online spaces. Kapag tayo ay siyempre magpo-post, mag-share, kailangan ay tama at accurate doon sa mga ating ipopost. Dapat ay tama lahat yung ating ilalagay doon para naman hindi ma-misinform yung ating mga kapwa kabataan. Kasi kapag tayo magpo-post, tapos syempre tayo doon, magre-react tayo. So, dumarating din yung ating mga discriminations. Kaya dapat ay tayo ay laging aware sa ating pinagpo-post kung ano doon. Okay lamang naman at alam naman natin na tayo naman ay napaka-digital aware na tayo. At dun sa mga pinagwanag ni Ate Anay, marami na tayong natutunan at nakuha doon. So, thank you.
Ate Novi. Next, Kabataan Konektado, Komunidad na Mas Progresibo. Kabataan Konektado, Komunidad na Mas Progresibo. It means po na kung mas malalim po yung connection or pakikisama natin sa isa't isa, doon po natin makikita yung progress ng komunidad. Kasi hindi po mapufunction yung isa kung walang progress na nagaganap, kung hindi tayo maghihikayat at makikipagtulungan po. Yun lang. Di ba may magandang epekto sa atin ng online? Nakakatulong ito makakuha ng information. Pero huwag kalimutang isipin din muna, aralin sa ibang pagkakataon. Huwag iasa lahat sa online. Okay, so lahat naman po ay nakapag-participate. Ang lahat po ay inaanyayahan tumayo. Kasi mas lalo kita magisingin kasama ni Ate January. Sige,